lang po naman po. Inaantay ko rin lang po mag-uwi. Umaabot po na minsan lang 10 to 15 minutes. Parang ibang pila, mahaba po. Kailangan po talaga siyang pigilan. Kulang po sa tubig, tapos medyo madumi po. Nakakadiri na pong gumamit po sa CR na yun. Matatagpuan sa bayan ng Teresa Rizal ang Pantay Integrated High School. Isang paaralang puno ng hamon at oportunidad. Dito, 1,678 estudyante mula sa may hirap na pamilya ang patuloy na nagpupunyagi sa akademya at sining, nagdadala ng karangalan sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, isang malaking suliranin ang kanilang kinaharap. Ang kakulangan ng maayos na CR. May 18 na CR sa paaralan, ngunit 2 lamang ang gumagana. Dahil dito, araw-araw silang nahihirapan at nawawalan ng oras sa pag-aaral at patuloy na nagtsatsaga sa isang kapaligirang dapat ay nagbibigay ng ginhawa at suporta. Hindi lang po siya nakakasira sa health ng students. Nakaka-distract po siya sa academic performance po. Kunwari po, nagsasagot po kayo ng quiz po, hindi ka po makapag-focus kasi po sobrang naiinika na po, hindi mo na po siya mapigilan. Tinitiis ko na lang po kahit po parang sasabog lang po yung ano ko. Ang experience ko sa bathroom namin, madumi po siya. Ito lang po yung available na CR dito. Hindi na lang bubuksan ko ng ibang students. So, pagtitipan ko po habang sa CR ko po. Ano po kanina. Kaya minsan parang nagdadalawang isip po ako ng CR. Pinipigilan ko na lang po. Inaantay ko na lang po mag-uwi. Yung waiting time, which is umaabot po na minsan lang 10 to 15 minutes. Kadalasan po, tinitiis ko na lang po talaga yung ihi ko kasi hindi ko po kaya yung amoy doon at saka yung dumi po. Kaya uuwi pa po ako para umihi. Actually, yung regarding eskwela, nag-ano kami, nag-inspect buong building, buong paaralan. Ang nakita namin, yung bipag akyat ng tubig, natingnan ko, paano makakakyat yung tubig? So, ang kailangan doon, yung pressure tank. Kasi para tumaas yung pressure ng tubig at makaabot sa taas ng building. So, nangyayari kasi, yung building, bawat end ng building, may CR yan. Lahat ng floor. Ang nagagamit naman natin, ito nasa baba. Siguro mga 2 years pa lang naman. Actually, lumating ako rito last year. So, gumagana pa yung 2 toilet. So, yung nandito sa grade 7, parang yung nasa baba lang yun. And yung sa may grade 8 na, yun lang, mag-isa ngayon. So, last school year, 2 pa yung gumagana. Ngayon, school year, isa na lang po yung talagang gumagana. 4 na building po. 4 na building yung nandito po. Oo, meron may kami ng sulat, so nag-respond naman po yung LGU natin. In fact, nagpadala sila ng yung toilet valve, 3 units yun. So, kaya lang nandyan pa, hindi pa natin na-install. Kasi nga naghahanap tayo ng tamang paraan kasi nabaraduhan nga eh. Kasi ang problema, may ganyan nga, tapos yung tubig naman yung wala. Nag-request na kami dati sa munisipyo pero para mag-end of the year na kahit ang sagot nila sa amin, wala na silang budget. Tapos hindi rin naman siya napagawan dito sa school kasi hindi rin naka-budget. Tapos yung na-mention nga namin na every quarter, ang budgeting namin is for the entire year, tama diba? For the entire year, so meron 2 budget. Yung isa ay yung SEF yun yung munisipyo. Yung galing sa LG yun. Tapos sa MOOE, galing naman sa taas yun, sa national naman galing yun. So yung dun lang gagaling primarily yung budget ng isang school. Ngayon, yung kaninang question, bakit hindi napapagawa? Kasi other than ang pinakamalaki ng percentage of the budget goes to the operations pa lang. Kasi yung operations, marami yan na paglalaanan yan. So yung tubig, kuryente, yung pasahod ng mga tao, yung sa kantin para may mapagulong na pera.
So hindi rin nagsusuffice yung hindi rin enough yung nakukuha namin budget. That's why another solution is to ask some private companies, private partners to work with us and to provide yung mga solutions na pwedeng makatulong sa dito sa school.